Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang ituturo ko sa inyo ay isang 2 booster pump alternate operation using float switch and pulse relay. So ngayon guys, gagamit po tayo ng dalawang circuit breaker, dalawang magnetic conductor with overload relay, yung pulse relay or latching relay, at isang 14 pins na relay. So yan ang mga gagamitin natin at dalawang float switch, no? Okay, so dalawa po yan. So itong isa guys, ito po yung ating signaling switch o float switch. At itong isa naman guys, ito po yung monitoring float switch. Sundan nyo lang po yung ating schematic diagram guys na naka-flash dito sa ating screen, ha? So ito po yung ating miniature circuit breaker. Dito po tayo kukuha ng mga accessories dito sa ating control circuit. Base sa ating schematic diagram guys, yung line 1 natin guys ay pumasok dito sa ating normally closed na float switch or sa ating monitoring float switch. Okay. So yan. So yun ang labas niya guys, normally open na float switch, no? Or dito sa ating signaling float switch. So ang ginamit natin dito na pulse relay or latching relay guys ay 1 pull. May mga pulse relay kasi na 2 pull and 1 pull. So dito sa ating ginamit ngayon guys ay 1 pull lang po yung pulse relay natin. Ang labas dito sa ating signaling switch guys or signaling float switch, ito po yung signaling float switch natin. Ay papunta dito sa ating A1 ng ating pulse relay. Okay? So mag-jumper na rin tayo. Okay. So jumperan natin yung sa baba dito sa ating number 4. Kung makikita nyo dyan sa ating diagram. Okay, mag-jumper din tayo dito sa ating okay, so jumper tayo dito sa ating normally closed na dito sa ating magnetic number 1. Okay, so dito tayo sa normally closed, gamitin natin yung auxiliary contact na normally close. So ang labas dito guys, ito po yung papunta sa ating normally close ng ating overload relay dito sa ating magnetic 2. Okay. Ito na po yung papasok doon sa ating ito yung papunta sa ito dito sa ating magnetic contactor 2. Dito sa ating A1 ng ating magnetic contactor ay papunta na to sa ay hindi pa rin abot. Tayo na medyo Okay.
dito sa ating latching relay guys, itong pinaka-out nya ng jumper natin. Ay pupunta siya sa A2 ng ating magnetic number 1 or contactor number 1. Dito po yan guys. Okay. So kukuha tayo ng power supply dito sa ating line 1. Papunta sa normally close ng ating overload relay sa ating okay, ang labas niya ay papunta sa A1. So ito yung A1 natin. So lagyan din natin to siya ng itong A1 ng ating latching relay guys. Lagyan din natin to siya ng ito. Or line 2. Okay, so tapos na po tayo dito sa ating control circuit. Yan na po yung control circuit niya guys. So ngayon guys, maglagay na po tayo ng ating power circuit. At isusunod natin yung mga lead indicators dito sa ating control, no? Okay. So konti na lang, dito na lang tayo. Okay, so dito yan sa T.
Okay, so ngayon guys, lagyan natin to ng ito guys, itong relay number 2 na 14 pins. Dapat magkasabay sila dito na aandar para magamit natin yung normally closed ng nito. Okay? Kasi nagamit na dito yung normally closed ng auxiliary niya. So dito tayo gagamit ng normally closed para sa ating off indicator. So ngayon, kailangan mo natin okay. So ngayon, ito yung mga lead indicators natin guys. Okay? So yan. So nilagyan ko muna siya ng mga wire, no, para hindi tayo tatagal. So ngayon guys, dito ko siya ilalagay. Okay, so kukuha tayo ng power supply dito sa ating line 1, no? So ito guys, pasok tayo dito sa ating normal close dito sa ating ayan, normally close. Auxiliary contact na normally close dito sa ating magnetic contactor number 2, kasi ito yung hindi nagamit na auxiliary contact, so gamitin natin siya. Okay. Yan. At diretso na po yan dito sa ating, so gamitin natin tong isang contact dito. So ito po yung ating off indicator, itong sa gitna guys. Pump 1, pump 2, trip 2, trip 1. So dito tayo sa ito naman guys, kukunin natin dito sa line 2. Line 2. So ngayon ay ano na tayo dito sa ating off indicator. So ang hindi na lang pa. So dito tayo sa trip 1. Pag trip 1, dito tayo kuha tayo dito sa ating
naman ano, yung pula, ayan, trip 1. So dito tayo so ito. Okay, so dito tayo sa run 1, sa run 1. Okay, pag run 1 guys, dito natin yan ikakabit. Okay, so dito na lang tayo sa ating trip number 2. Ito po yun, trip number 2. So dito yung isa na yan. Okay, dito naman to sa run 2. Okay, so ayos muna natin guys. So again guys, ang title nito guys ay Toe Booster Pump Alternate Operation Using Pulse Relay or Latching Relay and Float Switch. Okay, mga indicator or pilot indicator. Ito po yung at pump 1. Yung isa guys, pump 2.
maliit lang siya, no, kasi wala akong ibang magamit. So titesting na natin. Ito po yung ating monitoring switch. Lagi po itong nakataas, ibig sabihin puno yung ating main tank. Okay, so itong monitoring switch ay nakalagay po ito sa ating mga main tank. Kung sa commercial building ay nasa basement po yan kadalasan, no. So kung sa mga residential lang po ay nasa ground po yan. Okay, so yan po yung ating monitoring switch. At ito naman yung isa, guys, ito po yung ating signaling switch. Ang signaling switch ay nasa roof deck, guys. Okay, so nasa loob ng reservoir tank. Okay, so ito po yung naka-install doon. So ito, guys, pag ito po ay tumaas, ibig sabihin puno po yung ating reservoir tank. Puno po siya. Pag ito naman ay nakababa, ibig sabihin bumaba yung ating tubig doon sa reservoir. Okay, so yan, ito po ay laging nakataas. Una natin yung ating take note, guys, ito po yung ating off indicator. Ito po yung trip 1, run 1, run 2, trip 2. Okay, so iba lang yung kulay dito sa ating trip 2 dahil wala na po ako magamit na ibang kulay, no. So una natin yung ating breaker. So ready na po yung ating system. So naka off indicator po yun ang ating yan. So ngayon, guys, pag ito po ay bumaba, ibig sabihin bumaba yung tubig natin doon sa ating reservoir tank. Ibaba natin. So umandar yung pump 2. Ang unang umandar yung pump 2 natin. Naka-indicate din siya sa pump 2. Okay, pag angat, guys, yan, ang susunod aandar yan, guys, dito sa ating pump 1. Okay, so pagbaba nyan, so yan po yun, mandar yung ating pump 1. So ibig sabihin ayos yung ating connection. So unti-unti siyang tataas dahil nagkaroon ng tubig yung ating reservoir tank hanggat pag ma-reach na po yung level ng ating tubig do sa ating water tank, automatic siya nag off. So pag once may gumamit sa ating tubig, so ito po ay unti-unting bababa. So dahil umandar yung pump 1, so ang sunod na aandar dito, guys, yung pump 2. Okay, yan. So umandar yung ating pump 2. Yan. At unti-unti na naman siyang aangat. Yan. Ang susunod na aandar, guys, yung pump 1. Okay, so andar yung pump 1 at naka-indicate din sa pump 1. Okay, so ito pong scenario na sinasabi ko, guys, na madalas mangyari, no, lalo na sa mga commercial building. Tingnan natin, guys, kung gagana po yung ating trip indicator ito. Okay, dahil umandar yung pump 1, so ito po yung control ng pump 1. Yan. So i-trip off natin, guys. So automatic aandar yung ating pump 2. So may auto divert siya pero nag-trip yung pump 1 natin. Aandar yung ating pump 2. Okay? So ngayon, guys, for example, chinik mo na yung ating motor, ating water pump, at wala siyang problema, no? So ang gagawin mo lang, guys, i-reset mo lang yung ating reset button dito sa ating overload relay. So reset natin, o automatic aandar tong pump 1 at mamamatay yung pump 2. Okay? Balik na naman siya sa dati, no? Pump 1.
pump 2. Yan. Okay. So ngayon guys, for example, nasira yung ating pump 1 natin guys. So ang ating gagawin diyan guys, ilipat lang natin siya dito. Gawin nating off. For example, itong off. Ito po yung latching relay natin, or itong pulse relay guys. Naka-auto kasi yan. So lagay natin siya sa off. So ngayon guys, for example, sira yung pump 1. So ang aandar yan guys, ang pump 2. Yan. Pump 2 lang po yung aandar yan guys. Yan. Yan. So pump 2 lang yung aandar. For example, ang nasira guys, yung ating pump 2. For example lang isilik lang natin tong para siyang slider or toggle slider. Isilik lang natin siya dito sa pump 1. Yan. Pag ganyan guys, so ang aandar dyan guys, yung ating pump 1. Okay? Okay, so for example, na-repair na natin yung ating pump 2. Kabit na natin. So ang gagawin natin guys, ibalik lang natin siya sa auto, no? So isilik lang natin yung selector dito na off and auto. So ilagay lang natin siya sa auto para mag-alternate yung operation nila, no? So ilagay natin sa auto. Yan. So ngayon guys, for example, bumaba yung tubig natin doon sa ating reservoir tank. Bababa to. So, aandar yung pump 2. Unti-unti siyang tataas hanggat umabot dun sa level ng full dun sa ating reservoir tank. Yan. Dahil naka-auto po tayo, so babalik po siya dun sa normal na operation niya na alternate. Pagbaba nito guys, ang susunod na aandar yung ating pump 1. Okay, so baba natin. So, yung ating pump 2 na naman ang umandar. For example guys, itong scenario na to guys, naka-auto tayo, di ba? At kunwari naubusan ng tubig yung ating main tank. Okay, ito po yung monitoring switch natin. So pag hindi po siya mag-automatic guys, delikado po yung ating pump, no? Iinit po yan at may tendency siya na masusunog yung ating pump. So ito po yung pinaka-safety niya guys. So ito po yung pag walang tubig doon sa ating main tank guys, kahit nagre-refill siya, no? Ito, nagre-refill siya. Ito, unti-unti siyang bababa. Ito yung monitoring switch. Ito po yung bababa, no? Yan. Habang nagre-refill siya. Yan. So ibig sabihin guys, walang tubig po yan, empty po yung pagganyan. So hindi aandar yan kahit iisa dyan, walang aandar dahil walang tubig yung ating pump. So pag once na magkakaroon na ng tubig yung ating main tank, yan, aandar naman yung susunod na pump. Example yan to, sa ganitong sitwasyon ay pump 2 ang umandar, no? Yan. Yan. Next na baba ay yung pump 1. Okay, so I hope na may natutunan po kayo sa ating video tutorial ngayon, na ang pamagat ay toe booster pump alternate operation using pulse or
latching relay, and float switch. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe at paki-hit na rin ho sa notification bell dyan para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!